Madalas nating marinig sa pulpito na to na ang pag-ibig na ibinigay o ibinuhos ng Panginoon sa atin ay napakasagana. Naniniwala po ba kayo doon? Na yung salitang lavish, no? Nag-surface yun last week. Yung extravagant na pag-ibig ng Panginoon or napakayaman na kayamanan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Bagamat nauunawaan natin yon in a plain language, pero hindi pa natin ito lubusan nauunawaan sa ating buhay. Alam nyo ba kung sino yung kayamanan na yon na ibinigay ng Panginoon? Sino yung lavish gift ng Diyos sa atin? Of course, wala nang iba kundi ang Panginoong Yesus. Kaya lang, hindi natin ito ganong naiintindihan di ba? Kasi nga, tayo, napaka-earthly natin. Pag sinabing treasure, pag sinabing riches, anong nasa isip natin? Yung earthly wealth, yung earthly possessions. Kaya nga minsan, kapag tinuturo natin yung mga heavenly truth, minsan hindi natin maintindihan kasi nga earthly tayo. Okay? So ngayon, kung naniniwala tayo na napakasagana ng pag-ibig at yung regalong ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo, how can you measure it? Paano nyo mame-measure? Paano nyo nasabi na napakalawak ng pag-ibig ng Panginoon na ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo? Madalas natin mabasa sa scriptures yun Ibinuhos niya yung kanyang pag-ibig sa atin, sa ating mga puso, sa pamamagitan ni Kristo. Kaya lang, papaano yun? How can we measure? Kasi nga, ang isa nga sa mga hindrance sa atin ay yung, sa understanding natin ay yung akala mo, parang hindi mo ganong ma-appreciate, si Jesus, kasi bakit mahirap pa rin ako? Ganyan tayo, Nakatingin kasi tayo sa mga physical condition natin. Hindi natin naiintindihan yung spiritual significance ng sinasabi ng Panginoon. Uulitin ko, lahat ng isinulat ng Diyos sa Biblia ay testimony ng Diyos about what is reality. We are talking about reality. Yung totoo. Ang mundong ito, mga kapatid, unawain nyo to. Dahil sa kanyang pagbagsak sa kasalanan, nabulag siya. Hindi niya nakikita yung reality ng Diyos. Hindi niya nakikita yung kayamanan na meron kay Jesucristo. Sinabi nga sa isang talata lahat ng treasure ay nakatago kay Kristo. At si Kristo yung ibinigay ng Panginoon sa atin. Isipin niyo yun, yung mga salitang gano'n, Kaya nga, hindi lang natin ito ganong naiintindihan kasi nga, we measured things on physical aspects sa mga earthly possessions. Ngayon, paano natin masasabi na napakayaman? Alam nating immeasurable, di ba? Yung tinatawag na lavish gift of God sa atin. Immeasurable, infinite, yan yung mga word na ang mahirap i-describe kung gaano kayaman si Kristo sa atin at kung gaano tayo kayaman sa harapan ng Diyos. Di ba? Mayaman ba kayo? Kahit wala kang pera? Kaya nga sa mundo hindi tayo naiintindihan kasi na ang mundo nakatingin sila sa physical aspect. Yung mga born again na yan, kaya lang naman sila lumalapit, kaya meron silang ganyang religion kasi gusto lang paniwalaan yung sarili nila na ganito. Hindi siya naniniwala. Pero iyan ang katotohanan. Tinestify ng Bible many times na tayo napakayaman natin sa Panginoon dahil kay Kristo. So ngayon, yun ang ating pag-uusapan ngayon. Paano natin makikita, kasi ang Diyos, bagamat, ang Old Testament kasi mga kapatid is a shadow of things to come. Okay?
Anino lang ang Old Testament. Lahat ng nakita nyo, lahat ng kwento na nakita nyo sa Old Testament, yung tabernacle, etc., lahat ng iyon ay shadow of things to come. Kahit na yung mga persona, sila David, sila Moses, sila Noah, lahat sila, they represented Jesus Christ. Sabi ko nga minsan sa aking preaching dito, pag samasamahin mo man lahat ng mga men of God in the Old Testament, insufficient to describe Jesus Christ. Ganon kayaman si Jesus. Ganon kalawak ang mystery behind Jesus Christ. Ngayon, para makita natin, somehow magkaroon tayo ng understanding kung gaano kayaman yung regalo ng Diyos sa atin, bakit tinatawag itong lavish gift, no? Mag-start tayo rito sa sa construction ng tabernacle during the wilderness. So nakikita niyo naman sa picture, ano? Ano yung mga nakikita niyo sa picture? Oh, ang laking pera niyan. Ha? Ang laking pera yan. Iyan yung mga ginamit na materyales sa pag-construct ng tabernacle sa wilderness. Ang tanong dito saan kumuha ang mga Israel? Saan kumuha ng ganyang kalaking kayamanan ang Israel? Considering na kalalabas lang nila ng Egypt, ito po ay mula nung pinalaya sila ng Diyos sa pagkakaalipin sa Egypt, mga 2 to 3 months pa lang, nakarating sila sa may Mount Sinai, nung ni-require ni God na mag-offer ang Israel. 2 to 3 months pa lang, slave sila. Slave sila for 430 years. Alam nyo naman siguro pag sinabing slave, di ba? Wala silang property. Wala silang kalayaan. Sunod-sunuran sila kung ano yung uutos ng mga Egyptians, sunod-sunuran lang sila. Wala nga silang pambili ng wala nga silang mga gold, wala silang mga precious stones. Saan sila kumuha? Paanong nakapag-produce ng ganyang karami sa wilderness after nung deliverance sa Egypt? Hindi ba nakapagkataka yun? Amen? Nakapagtataka talaga yan Doon natin ma-realize na ang offering na nire-require ng Diyos sa atin ay galing din sa Kanya. Ang Diyos ang nagbibigay lamang ng lakas sa atin na makapagbigay ng offering sa Kanya. Okay. Sabi sa Exodus 38, verses 21 to 31, makikita ninyo yung inventory ng mga free will offering ng Israel para sa construction ng tabernacle. Alam naman natin yung kahalagaan ng tabernacle, hindi po ba? Iyan ang provisions ng Diyos sa sangkatauhan. Diyan sa may tabernacle na yan, diyan mo makikita yung nag-provide si God ng offering para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao, yung tinatawag nating atonement. Sa tabernacle ay merong 2 major sections. Yung pinaka-tabernacle itself, yung pinaka-sanctuary, ito ay covered ng mga skins. And then yung courtyard. Sa courtyard, makikita mo doon na pagpasok mo sa may courtyard na napapalibutan ito ng telang puti, ay ang unang-unang bubungad sa doon yung altar of sacrifice. The bronze altar of sacrifice. Doon pinapatay yung mga sacrifices. Yun ay picture na nag-provide ang Diyos ng sacrifices para tayo ay ma-reconcile sa Diyos. Pangalawa, ang makikita mo pa doon bago ka pumasok sa tabernacle, dadaan ka sa bronze laver. Isang plangganang malaki na gawa sa bronze at iyon ay may tubig. Ang mga priest, bago sila pumasok, they are required na
na mag-wash doon kasi magmi-minister na sila sa Panginoon. Kailangan sila ng cleansing. Okay? And then, pagpasok mo na doon sa may pinaka-sanctuary, yung pinaka-tabernacle, may dalawang compartment yun. Meron yung holy place at merong most holy place. Sa holy place, ang makikita mo doon, puro ginto. Puro gintong kasangkapan, pati yung mga dingding na acacia wood ay talagang coated with gold. Puro gold. Yung golden lampstand, pure gold yun. Tapos yung dito sa may kanan, makikita mo yung golden table of showbread. Tapos dito sa may harapan, bago pumasok doon sa may most holy place, nandoon yung golden altar of incense. Yun po yung reality, no, sa atin ngayon, tayong mga anak na ng Diyos. Nandoon na tayo eh. Tapos na tayo sa courtyard. Yun na po, pinag-uusapan doon yung mga heavenly realities. And then, yun na po yung sa most holy place, doon yun na makikita yung the Ark of the Covenant. Na nagsisimbolo sa presensya ng Panginoon. Yung trono ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Di ba? Isipin niyo, provisions ng Diyos yun. Mula sa umpisa hanggang sa makapeloship mo ang Diyos. Provisions ng Diyos lahat yun. So, kaya nga, ang lahat ng katotohanan ito ay ang katotohanan nun ay si Jesus Christ. Yung magnificent tabernacle, si Jesus Christ. Ngayon, in the Old Testament, kasi gusto nating makita, no, kung gaano kayaman, yung ibinigay ng Diyos sa atin. Ngayon, makikita natin kung gaano kayaman itong construction ng tabernacle. Sa palagay ninyo, ilang kilong ginto ang ginamit doon? Puro ginto yun eh. Yung golden lampstand nga lang, pure gold yun. Ang laki nun. 7 branches na lampstand. Ilang kilo? Ang gold doon ay 29 talents and 730 shekels na sa kiluhan natin ngayon ay nasa 1,000 kilograms. Gaano karami yung 1,000 kilograms? Ang laki nun. Okay. Yung 100 kilos nga na bigas mabigat na eh. Hindi po ba? Yung isang sako noon, di ba, 50 kilos yun eh. Ngayon, 25 na lang eh. O, doble mo, 100 kilos, napakabigat nun. 10 ganun. O, di 1,000 kilograms, napakabigat nun. Ang daming ginto nun. Okay. Pero hindi lang yon. How about silver? 3,500 kilos. Kasi lahat ng mga poste, lahat ng mga foundations nila puro silver 'yon. At saka yung mga pinakakapital ng mga poste at saka yung lahat ng mga hooks, puro silver lahat 'yon. Ang daming silver na ginamit. Tapos yung mga bronze, yung doon sa may bronze altar at saka doon sa may bronze laver sa labas, yan ay nasa 2,500 kilos. Ang bigat pala nun. Isipin mo yun, Hindi lang yan ang materyales, meron pa mga precious stones, meron pang acacia wood, meron pa yung mga fibers, mga threads para ma-construct, yung mga skins para ma-construct yung tabernacle. Napakayaman. Ang laking halaga. Ngayon kaya nga nakapagtataka, saan kinuha yun ng Israel? Slave na sila eh. 2 to 3 months pa lang silang lumaya sa Egypt. Sa tingin mo, 2 to 3 months, gano'n na sila kayaman. Ang ibig sabihin, napakayaman nila nung lumabas sila ng Egypt. Di ba? Amazing! Amazing! Slave sila for 430 years. Wala silang ari-arian. Wala nga silang isang wala nga silang basic na gamit. For example, wala silang salamin. Di ba? Basic yon. Nung salamin naman noon, alam mo, hindi naman yung glass eh. Ang salamin noon, yung polish na gold, or polish na silver, or polish na bronze. Kahit na yung polish na bronze, mahal pa rin yun eh. Pero yung mga mayayaman, polish na gold. Yun yung pinakasalamin nila. Di ba?
Wala silang ganun. Wala silang mga ari-arian. Ngayon, ganito. Uulitin ko, si God ang nag-provide. Yan lagi ang principle ng giving. Hindi yung si God nagmamakaawa sa'yo. Hindi si God yung pipigayin ka. Sige na, magbigay ka na. Hindi. Kaya nga dapat nating ma-realize ito. Yung ibinibigay natin sa Panginoon, galing din sa Kanya yon. Bilang pagkilala na siya yung pinagmulan ng iyong mga tinatangkilik. Amen. Okay. Nag-start ito nung tinawag ng Panginoon si Moses. 'Di ba? Bago sila isinave sa Egypt, kinausap muna ng Diyos si Moses doon sa may burning bush. Habang nagpapastol si Moses, na-encounter niya ang Diyos. At ang sabi ng Diyos kay Moses, "So I will stretch out my hand and strike Egypt with all my wonders, which I will do in its midst. And after that, He will let you go." Totoo naman po yun, hindi po ba? Nung kailan pinakawalan ng Egypt ang Israel sa slavery? After na ibuhos ng Diyos yung 10 plagues. Okay? Nabasa niyo na ba yung Exodus? Nagmamatigas pa yung King of Egypt, yung Pharaoh. Nagmamatigas pa siya, ayaw niyang pakawalan yung Israel. Pero wala na siyang nagawa. Pagdating ng ika-10 salot, talagang nalusin na lahat ng power ng Egypt. Okay? Pinagtulakan na nila yung Israel na lumabas. Okay, mamaya pupunta po tayo doon. So, sinugo ng Panginoon si Moses sa Egypt para palayain ang kanyang bayan. Pero, in-announce na ni God, prior na palabasin yung kanyang bayan, sinabi na ni God na matapos kong ibuhos yung 10 plagues, I will give these people, yung kanyang bayan, favor in the sight of the Egyptians. And it shall be, when you go out, that you shall not go empty-handed. Kasi slave na naman sila eh. Alam naman, papalayain lang sila ni God ng empty-handed. Di ba? Ngayon, but every woman, ito na, mamaya, very interesting ito. Kayo na po, mga kababaihan dito. Every woman shall ask of her neighbor, namely, of her who dwells near her house, articles of silver, articles of gold, and clothing, and you shall put them on your sons and your daughters, you shall plunder the Egyptians. So, matapos na ibuhos ng Diyos yung 10 plagues, lalambot na yung mga puso ng mga Egyptians. Ngayon, ito na yung pagkakataon ninyo na hingiin ninyo lahat ng gusto nyong hingiin sa mga Egyptians. Syempre, mga babae, ano unang lang hihingiin? Yung mga, alam mo, mga babae, tignan nyo mga babae ngayon, no? Hindi lang po kayo ngayon yan, ganyan na rin sila noon. Alam mo, ang babae, very concerned yan sa beauty niya. Alam nyo ba, ang salamin, napaka-importante niya sa mga babae? Hindi lang sa panahon nyo, hanggang sa panahon nila. Babaya, makikita ninyo yung beauty nito. Hiningi nila lahat. Siyempre, ang uunahin nila yung mga pabango, di ba? Pabango, salamin, mga alahas. Yan ang babae. Yan ang weakness ng babae. Talagang yun unahin nila. Kaya talagang sinabi ng Panginoon, sige, lahat ng hingin ninyo, bibigay nila sa iyo. Okay. And then, eto na. So, nandun na si Moses, ibinuhos na 10 salot. Now, bago ibagsak ng Diyos yung ika-10, yung Passover, yung pinaka-Passover nila, bago ibuhos yun, inulit-uli ng Diyos yung pangako niya kay Moses. And the Lord said to Moses, I will bring yet one more plague on Pharaoh and Egypt. Afterward, he will let you go from here. And when he lets you go, he will surely drive you out of here altogether. Sinasabi ng Panginoon, pagkatapos na itong huling salot, pagtutulakan nila kayong umalis. Di ba?
Okay. Ngayon, now, Moses, speak to the hearing of the people. So let every man ask of his neighbor, and every woman of her neighbor, articles of silver, article of gold, and the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Moreover, the man Moses was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh's servant, and in the sight of the people. Yan na, in-announce ni God in advance. Makita nyo si God, hindi siya manghuhula. Siya yung nagdi-declare, siya yung nagpe-predestine ng lahat ng bagay. Bago pa lamang mangyari, ino-ordain niya na ganito ang mangyayari. Okay. And then, ito na po. Ano na nangyari? Nung matapos ng ibuhos yung ikasampung salot, ito na po. And the Egyptians urged the people, yung mga Israelita, that they might send them out of the land in haste, for they said, we shall be dead. Magsipag-alisa na kayo, please, parang awa nyo na, mag-alisa na kayo rito, mamamatay na kami pag nandito pa kayo. O, totoo yung sinabi ng Panginoon. Ipagtutulakan nila kayo. Ngayon, ito na yung pagkakataon ninyo na hingiin ninyo lahat ng inyong gusto. And now the children of Israel had done according to the word of Moses, and they had asked from the Egyptians articles of gold, silver, and clothing. And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians, and they granted them what they requested. Ibinigay kagad nila. Sabi ng mga Egyptians, ano pang gagawin ko sa silver ko, sa gold ko? Sige na, makaalis lang kayo, kaysa na mamamatay kami. Di ba? In that way, they plundered the Egyptians. Pero alam nyo, ang Diyos makatarungan Yang plunder na yan, yung great, ang yayaman nila, mga bilyonaryo sila nung umalis sila ng Egypt. Pero alam mo ba, yun lang yung kabayaran lamang ng kailang mga labor. Yun yung kabayaran ng kailang mga forced labor. Yung mga pagmamalupit ng Egyptians sa kanila. Pinagbayad sila ng Panginoon. Lumabas sila, hindi empty-handed. Totoo lahat ng naipredestine ng Diyos. Ang galing ng Diyos natin, He's a great, great God. Amen. Kaya ako hindi ako naniniwala, Kristiyano, mahirap Hindi ako naniniwala. Huwag lang kayong tumingin sa physical aspect. Napakayaman ninyo. Nung tinawag kayo ng Diyos, napakayaman ninyo. Hindi nyo lang nare-realize kasi nga, ang thinking natin, ang kayamanan ay in terms of monetary. Kaya nga ako, pinaprostrate kay mga Christians na nag-self-pity Kawawa naman ako. Lagi na lang ako may sakit. Wala kaming kabuhayan. Ay nako, pag hindi ka talaga tumingin kay Kristo, pag hindi mo talaga inunawa ang gospel, ganyan talaga mangyayari sa'yo. Mamamatay kang, nagse-self-pity. Di ba? NSP ang ilalagay sa lapida mo. Ano yung NSP? Namatay sa self-pity. Di ba? Sino rito yung gusto na inilagay sa lapida niya? Mayaman tayo kasi ito po ay patotoo. It was written for our instruction. Mamaya makikita nyo yung katotohanan nito sa New Testament. Napakayaman, hindi nyo lang nare-realize. Klase yung mga mata natin, clouded tayo ng mga material things. Mayaman ka. Yung confession mong Kristiyano ka, ang yaman-yaman mo. Tignan mo sa kanila, ginawa silang bilyonaryo ng Diyos. Amen. Sino rito yung mahirap, taas ang kamay? Wala na may gusto tumaas ang kamay. It was written for our instruction. They are a shadow of things to come. At si Jesus Christ ang realization yan. Now,
Kaya nga sabi nga ng Panginoon sa Deuteronomy, it is God who gave us the power to gain wealth. Si God ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kahit nga ngayon, wag natin muna pag-usapan yung spiritual aspect. Sa physical aspect, sino rito sa atin nagdarahop? O tingnan nyo nga ninyo mga sarili nyo, gaganda nga ng mga suot ninyo. Parang nga kayo mga mayayaman ng may tsura ninyo. Di ba? Di ba? Now, ito na. So, ito na po yung commandment. Nung matapos na silang lumaya, 2 to 3 months, nandun na sila sa may Mount Sinai, ibinigay na yung 10 Commandments. And then, right after ng pagkabigay ng 10 Commandments, ipinag-utos na kaagad ni God na mag-raise ng contributions, ng offerings para sa construction ng tabernacle. Yan po yung construction. Okay? So, sabi ng Panginoon, speak to the children of Israel that they bring me an offering. Fair si God. Alangan naman si God mag-require ng offering sa atin nang wala siyang ibinigay. Masama po ba ang loob ninyo pag nabibigay kayo? Lagi nyo bang sinasabi, bakit ako na naman? Ba nakakahiyang statement yun, huwag nyo sasabihin yun. Nakakahiya yun sa Panginoon. Pag hindi nyo nakita na it is a privilege, a great privilege yung magbigay, magkaloob sa Panginoon. Mapalad ka, isak ka sa tinawag ng Panginoon magkaloob. Mapalad ka, hindi ka kawawa, hindi ka lugi. Kaya alisin po natin yung mga ganong idea. Pag si God ay nag-require ng offering, mag-respond tayo joyfully. Sabi nga po ninyo, joyfully. For God loves a cheerful giver. Pero kung ang puso mo, alam mo yung parang giling, hindi katanggap-tanggap yan sa Diyos. Okay? Now, speak to the children of Israel that they bring me an offering from everyone who gives it willingly with his heart. Yung maluwag sa puso mo, yung malaya ka, masaya kang nagbibigay. Hindi pinapwersa ng Panginoon ang lahat magbigay. Ang i-require niya, dapat ma-meet yung requirement na yan, yung willing heart. Yan ang requirement ng giving. Pag hindi yan ang laman ng iyong giving, ng iyong offering, huwag ka na magbigay. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Amen. Uulitin ko, hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Pag nagbigay ka ba, nawalan ka ba? Sagutin nyo nga yan. Kaya nga nung sinumbatan ng Diyos si Anania at si Sapphira, nag-pledge sila sa Panginoon na magkakaloob sa Diyos na yung napagbentahan ng lupa nila ay ibibigay nila sa Panginoon. Pumasok yung panghihinayang. Ngayon, nag-pledge sila, ang ibinigay nila, portion lang. Sinumbatan sila ni Apostol Pedro Hindi ba, bago kayo nag-pledge, di ba sa inyo yan? At nung matapos na kayo magbigay, hindi ba sa inyo pa rin yan? Kita nyo Akala mo lang kasi nawalan ka Hindi mo nakikita na yung ibinigay mo ay sa'yo rin yun. Na i-translate lang sa heavenly reality. Yun yung sinasabi ng Panginoon na mag-imbak kayo ng treasure sa heaven. Huwag sa lupa. Sa'yo rin yun. Walang nawala sa'yo. Mas naging eternal pa nga if you are wise. Kaya tanggalin ninyo yung masamang yung nag-grumbling spirit. Tanggalin sa puso, hindi yan tama. Ang hinahanap ng Diyos ay willing heart.
Hindi ka lugi, kapatid. Hindi ka nawalan. Actually, nag-invest ka sa heavenly reality. Amen. And everyone who gives it willingly with his heart, you shall take my offering. And then let them make me a sanctuary, that I may dwell among them. According to all that I show you, that is the pattern of the tabernacle, and the pattern and all of all its furnishings, just so you shall make it. Kailangan exactly kung ano yung sinabi ng Diyos na materyales, kung anong klaseng measurement, they have to follow it very strictly, according to the pattern that God has given to Moses. Kasi yung tabernacle na yan is a heavenly reality. Okay? Ngayon, paano nag-respond ang mga tao? Specific ang mga offering. Kung ano lang yung nire-require ng Diyos, kunyari, silver, gold, bronze, blue, purple, scarlet thread, fine linen na tela, goat's hair, yung dyed na ram skins, dyed red, badger skin, acacia wood, mga spices for anointing oil and sweet incense, plus yung mga precious stones tulad ng onyx, yung mga precious stones na gagamitin sa ephod ng high priest. Ang dami. Specific mga ni-require ng Panginoon. Now, paano nag-respond ang mga tao? Then all the congregation of the sons of Israel, everyone whose heart stirred him. So nakita mo, no, yung Holy Spirit yung nag-i-stir up sa puso ng tao? Amen? Kaya pala may mga kapatid tayo na grabe yung puso nila sa Panginoon, lavish din sila bigay sa Panginoon. Kasi nakita nila yung lavish giving ng Diyos. Amen? Whose heart stirred him, and everyone whose spirit moved him. Minob siya ng Holy Spirit. Magbigay ka. What if kung ikaw ay minumove ka ng Holy Spirit at ayaw mo mag-respond? Kanino ka nag-rebelde? What if you reject the prompting of the Holy Spirit in your heart kasi nangihinayang ka? Amen? Whose heart stirred him, and everyone whose spirit moved him, came and brought the Lord's contribution for the work of the tent of meeting, and for all its service, and for the holy garments. So, yun ibig sabihin, sa pagbibigay mga kapatid, ang principle ng giving ay sigad din. Yung Holy Spirit ng Diyos ay nagtatrabaho rin sa puso natin para ma-erase yung contribution. Sa atin ngayon, bagamat ang tabernacle na na-establish na, still si God nag-require pa rin sa atin ng mga contributions para sa expansion ng kanyang kingdom. Katulad ngayon, meron tayong Yes Camp, may DBBS tayo, may mga festivals tayo. Diba? So, mga kapatid, maganda na tutugon tayo sa conviction na ginagawa ng Holy Spirit sa puso natin. Then, ito na po yung response ng mga tao. Then all whose hearts moved them, both men and women, came and brought brooches and earrings and signet rings and bracelets, all articles of gold. So did every man who presented an offering of gold to the Lord. Iyan yung mga pinaghihingi ng mga tao eh. Hoy, gusto ko yung brooches mo. Gusto ko yung singsing mo. Gusto ko yung kwintas mo. Di ba yung ganun ginawa ng mga Israel eh? Hoy, gusto ko yung wristband mo na gold. Pinaghihingi nila lahat ang gusto nila. Kaya naman nagpa-offering si God.
Okay. Every man who had his possessions, blue and purple and scarlet material and fine linen goats, hair and ram's skins dyed red and porpoise skins, brought them. Nag-respond yung mga tao. Dinala nila. Imagine mo yung mga tao, no, na they received, matagal silang naglong, sana magkaroon din ako ng ganyan. Di ba tayo, ganyan tayo, no? Sana magkaroon din ako ng ganyan. And doon nung binigyan ka ni God, biglang i-require ni God sa'yo, mag-offer ka sa akin. 2 to 3 months lang na-enjoy yung treasure. Hindi naman lahat yun pinibinigay nila eh. Kung di portions ng kanilang mga ibinigay din ng Panginoon, ibinigay din nila sa Panginoon. Amen. Okay. Ito na po, no? Ito na po yung response. And all the Israelites, all the men, and the women, whose heart moved them to bring material for the work of the Lord, brought a free will offering to the Lord. At alam nyo ba yung free will offering na yan, mga kapatid? Hindi lang po yan basta yung kusang loob na kaloob. It is also a wave offering. Alam nyo ba yung wave offering? Ang wave offering, ginaganyan niya, no? Ginaganyan niya sa harapan ng Diyos. What is the purpose? Bakit pa kinakailangang i-wave? Ha? Siyempre, bago mo i-wave, yan anong unang mo gagawin? Kukunin mo, i-detach mo sa earth, i-lift up mo sa taas, i-wave mo sa harapan ng Panginoon. Ano ang nakikita ninyo na significance nun? It was separated from the world. It was dedicated to God as holy. At ang Panginoon, titignan niya. Panonood din ng Panginoon kung yung offering mo ay kalugod-lugod. Siyempre, pag wini-wave mo, ganyan yung mata mo. Di ba? Gumaganyan yung mata. Ibig sabihin, si God, inu-scrutinize niya yung mga offerings natin. Napansin niyo si Jesus minsan sa offering box? Pinapanood niya yung mga tao. Yung mga nagbibigay. Tapos mayroong isang balo, ang binigay niya kusing lang. Oh, nakita ng Panginoon. Nakita ng Panginoon, sabi niya, itong balo na to. Yung iba, binibigay nila, excess lang ng kanilang mga scrap lang ng kailang ari-ari. Pero itong balo na to, nakita ng Panginoon eh. O, hindi ba si God ini-scrutinize niya? Amen. Kaya bago nyo ilabas ang inyong offering, hindi kailangan ng Diyos ang offering ninyo. Ang kinakailangan niya, a willing heart. A joyful giver. Smile po muna kayo. At alam mo yung mabigat na topic ang offering eh. Mabigat yan. Kasi nata-challenge ang flesh natin dyan. Yung sinfulness natin, nata-challenge dyan. Pero tandaan nyo, si God, ini-scrutinize niya, tinitignan niya na maigi. May nakita ko sa puso niya. Okay. So nakita nyo, no? Anong klaseng offering ang inihandog ng Israel? A willing offering from a willing heart. Stamped. May tatak yung kanilang offering. Approved to God. Yun yung tinatawag na free will offering. Yun yung mga inihahandog natin sa mga Yes Camp, DBBS, sa mga festivals natin at sa ibang needs natin. Kahit na minsan nag-raise tayo ng mga contribution para sa mga appliances natin dito. Kailangan niya na i-stamp. Mayroon siyang tatak na i-stamp. Amen? May tatak yan ng willing heart. A joyful giver. Otherwise, wag dala kayo magbigay. Hindi yan kailangan ng Panginoon. Amen? Masaya po ba kayo sa preaching ko? Mag-end na po ako. Kasi parang lumulungkot kayo habang... Hindi ko alam kung masaya kayo sa preaching ko o malungkot kayo sa preaching ko eh.
Palakpakan po natin, Panginoon. Now, ito na po. Ito yung kamangha-mangha na tagpo. Hindi lang sila nagbigay ng willingly, liberally, voluntarily, hindi lang yun eh. Ito po. So, yung inatasan niya na mangongolekta ng mga offering yung mga workmen. Meron siyang inassign na mga workmen. Sila Bezalel, sila Oholiab, sila yung mga major craftsmen na gagawa ng mga Ark of the Covenant at iba pa mga vessels doon. So, ni-receive nila, kada araw yung mga tao, ang saya-saya, dala-dala nila yung mga ginto nila, yung mga silver nila sa Panginoon. Umaawit pa sila, lumulundag pa sila sa Panginoon habang nagbibigay. Woo! Amen. Hindi ko pa nakita yata rito yun, ha? Amen. And then, so ngayon, yung mga in charge sa offering, kinausap na si Moses, Moses, ang dami ng offering nila, bumabahaan na, labis-labis na sa pangangailangan. Kaya, sabi ni Moses, nag-issue na siya ng commandment. And they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, let neither man nor woman do any work for the offering of the sanctuary. So, saka lang huminto yung mga tao na magdala ng offering. Grabe, no? Bumabaha na offering. Kung hindi pa nag-issue ng edict si Moses, tama na. Enough! Enough is enough. Sobra-sobrang offering. Grabe! Amen? Nangyari na ba rito sa atin yun? Hindi pa, no? Napakasagana. Alam nyo ba itong giving na ito, it reflects only the giving of God. Dito makikita mo yung tao ang nagbigay, hindi ba? Pero it is just to demonstrate to us na kung gaano kayaman ang Diyos na ipinagkaloob niya si Kristo sa atin. Para lang makita lang natin yung idea sa Old Testament. These are only a shadow of things to come. Napakayaman ng ibinigay ng Panginoon. Ang daming katotohanan nakabalot dito po sa may kwentong iyan. Amen? Mayaman ba mga Kristiyano? Amen. Nasaya ba kayo magkakaloob? Amen. With a joyful heart. Amen. Ngayon, eto, balikan natin yung mga babae. Sabi ko nga kanina ano kaya ang pinakamagandang hihingiin ng babae? Ha? Siyempre, yung mga slave na babae, kunyari amo niya. Yung amo niya, ang ganda-ganda, may salamin. Laging tumitingin sa salamin yung Egyptian na amo niya. Sabi niya, kailan kaya ako magkakaroon nun? Nung binigyan na siya ng Diyos ng lakas, ano una niyang iningi? Bronze mirror. O, di ba? O, di ba? Bronze mirror, ang unang-unang hiningi ng mga babae. Siyempre, plus yung pabango. O, di ba, lahat ng mga beauty secrets. Ayan yung mga gusto-gusto ng babae. Di ba, yung mga earrings, di ba? Sa atin ngayon hindi na mahalaga yung reality. Ang mahalaga na ngayon yung impression ng tao. Kahit na pansi-pansi lang yan, basta mukhang gold, okay na. Di ba? Yan na tayo ngayon, by impression na lang hindi na yung katotohanan. Pero sila talagang discern nila, binigay ng Diyos. Bronze mirror, matagal ng pangarap ng mga babaeng Israelita. Binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon. At siguro nung lumabas sila ng Egypt, habang nag-journey sila, kasi mga 2 to 3 months yan bago sa dumat sa may Mount Sinai. Panay siguro maya, nukot nila ng bronze mirror nila. Ang ganda ko pala. Siyempre, slave sila dati, di ba? Panay tingin lang gano'n. Alam mo pang babae, nakita ko yun Kung maaari lang, may mirror dito, may mirror dito, may mirror dito, may mirror dito, may mirror doon, may mirror sa baba. Ng babae. May magagawa ba kami mga lalaki? Kung pwede ba kami mag-complain dyan? Hindi. Yun talagang disenyo ng Diyos sa kanila Kasi kahit na sa Old Testament, talagang pangarap nila yan Pero alam nyo ba, ang beauty ng kwentong ito,
ni-require ng Diyos na i-offer nila sa Diyos. Siyempre dati, ano? Kasi, alam mo ba kung saan ginamit yung bronze mirror? Siyempre, pangarap nila yung magkaroon ng bronze mirror eh. Kaso ni-require ni God ng offering, in-stir up siya ng Holy Spirit, nag-respond sila, binigay nila doon para sa construction, particular ng bronze laver. Sa bronze laver, nandiyan yung tubig na kung saan, yun yung magiging mirror mo. Doon mo makikita yung sinfulness mo. Kasi parang mirror yung tubig, hindi po ba? Dati mirror na personal na makikita mo sa sarili mo, ang ganda-ganda ko. Pero ngayon, binigay mo sa Panginoon. Nakikita mo na ngayon sa bronze laver yung sinfulness mo. Amen? Na ito ay para na sa glory ng Panginoon. Diyan naguhugas yung mga saserdote. For cleansing. Amen? Panandalian nilang na-enjoy yung splendor ng bronze mirror. And after that, ibinigay na nila sa Panginoon. Yes, Lord. For your glory and for your honor. Amen! Wow! Amazing! Ano, di ba? Yung pinakamimit-himit mo, parang si Abraham, di ba? Matagal nang ipinangako ng Diyos na magiging bansa siya, pero baog siya. Pero nung binigyan siya ng Diyos, ng anak, biglang ni-require ni God, i-offer mo sa akin yung anak mo. O, di ba? Si God ganun eh. I-require niya sa'yo yung tinuturing mo na mahalaga sa'yo. Hihingiin ng Panginoon para lang makita ko nasaan yung puso mo. Nasaan yung puso natin, kapatid? So ngayon, sabi ko nga kanina mga kapatid, ito po, yung Old Testament is just a picture, a shadow of things to come. Para makita natin kung gaano kayaman yung ibinigay ng Diyos sa atin na regalo, walang iba yung kanyang anak na si Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Siya yung regalo na napakayaman. Ang ibig sabihin ng lavish ay sumptuously, rich, elaborate, luxurious. Or, yung lavish gift of God, ang ibig sabihin nun is immeasurable, eternal inheritance. Boundless, unmerited in value. Hindi kayang ma-measure ng anumang bagay sa ibabaw ng mundo. Yung value ni Christ na regalo ng Panginoon sa atin. Ngayon, basahin nga po natin ito sabay-sabay. Tapos intindihin natin, wag lang natin basahin, kundi intindihin natin habang binabasa. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Amen. Alam nyo ba mga kapatid, sabi ko nga kanina, ang Christian ay napakayaman sa Panginoon. Nung ibinigay ng Diyos si Kristo sa atin, siya na mayaman, nagpakahirap siya upang tayo na mahirap ay maging mayaman. Birong anak ka ng Diyos, you are sons and daughters of the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Meron na ba kinakita ng mga royal family na mahihirap? Amen po ba? Meron ba? Wala. Ang anak ng Diyos ay mayaman. At iyon titignan natin ngayon sa scriptures. Kasi lavish ang gift ng Panginoon sa atin. So ano po yung sinasabi ng talatang ito? This is a solemn testimony of how infinitely and how incredibly we are blessed by God through Christ. Christians are immeasurably rich. Napakayaman ng Kristiyano. Sino ba yung makilala nyo mayayaman sa Pilipinas? Sila Go Kong Wei,
Lucio Tan, Henry C. Wala yung sa inyo. Wala yung sa inyo. Sa kanila yung kayamanan nila hanggang earth lang eh. Eh kayo sa Panginoon, eternally you are rich. Sabihin nga po sa katabi mo, mayaman ka. O, di ba? Anak ka ng Diyos, mayaman ka. Tapos sabihin pa sa katabi mo, huwag kang mag-self-pity. Para hindi malagyan yung lapida mo ng NSP. Okay. Christians are immeasurably rich in Christ in the heavenly places. Maaring sa ngayon, may mga karamdaman tayo, meron tayo mga difficulties, may mga defects tayo, marami tayong pinagdadaanan ng problema, pero hindi yan ang measurement ng yaman. Hindi yung pamantayan ng mundo, kundi yung ayon sa katotohanang idineclare ng Diyos sa kanyang salita. Yun ang basihan. Kasi lahat ng ito ay statement of reality. Amen. Tatandaan po natin si Jesus Christ, ang lavish gift of God to mankind, na sinisimbolo ng tabernacle. Sa tabernacle, sa physical na tabernacle, yung mga tao ang nagbigay, pero si God din nagbigay ng treasure sa kanila. Di ba? Pero sa New Testament, sa revelation of all things, si Jesus Christ pala yan. Yan pala yung regalo ng Diyos upang ang tao makalapit sa Diyos, mapasama sa commonwealth ng Diyos at mapasama sa presence ng Panginoon. Yan po ay picture ng adoption, picture ng sanctification, picture ng glorification. Lahat ng ito can only be realized through Jesus Christ. Ngayon, isa-isahin po natin yan. Sabi nga po ng Ephesians chapter 1, actually ang daming passages sa may Bible, kailangan hahaba yung oras natin, wala na tayong time. Mag-focus lang po ako sa Ephesians chapter 1 kasi maraming gifts si God sa 1 Corinthians chapter 12, di ba, yung mga spiritual gifts, pero hindi pa yun eh. Pero ang lahat talaga ng bulto ng blessings ay nasa person ni Jesus Christ na suma sa atin. Sabi nga rito sa may verse 3, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings. Saan tayo pinagpala? Sa earth o sa langit? O mga makalangit yung blessing. Kaya nga, wag mong i-measure yung earthly things. You cannot compare it to eternal significance. At tayo ay pinagpala ng Panginoon. How I pray na makita natin yun, Kaya nga merong kasama ito sa hope natin. Nais natin makita yung kayamanan. Sa Old Testament nga, madalas nating makita yung katagan na every time na si God ay gusto niyang i-illustrate yung handaan, yung nagpataba siya ng guya, yung pinatabang fattened cow, yun yung kanyang ihahanda sa kanyang bayan. Ganon dinidescribe ni God yung kanyang inihanda. Ito yun, mga kapatid. Naghanda ang Diyos sa atin ng napakayaman na sumptuously. Sa pamamagitan ni Jesucristo, He blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places. Unang-una, sinabi doon na He chose us before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Kaya mo bang i-quantify yan sa monetary value? Yung pagkapili sa'yo ng Diyos, na ikaw ay mapasama ka before the foundation of the world, para ikaw na i-predestine ka na holy and blameless before Him? At iyan yung katotohanan. We are holy and blameless before Him in Christ. Amen? Kaya lang ang tanong dito, nakikita ba natin to sa treasure?
Hindi. Kasi nga nakatingin tayo sa earthly things eh. Pero kung true faith, kaya nga, ang sabi ng Bible, the righteous shall live by faith. Kailangan doon ka titingin. Huwag sa iyong mata kasi sa mata mo, makikita mo yung mga earthly things lang. True faith, may intindihan mo ito na napakayaman pala natin. Mapalad ka kung ikaw ay isa ka sa mga napili ng Panginoon na maging tagapagmana at may pasama sa kanyang mga banal. Pangalawa, in love, He predestined us to be adopted as His sons through Christ. Isipin mo yun. Inadapt ka ng Panginoon. Sino ka ba? Sino ka ba? Ngayon, anak ka na ng Diyos. Sabi nga sa may 1 John chapter 3, behold how good and how, sabi gano'n na, what manner of love that God has called us children of God. Di ba? Napakahirap intindihin nun. Napakalawak nun. Sino ka para ka maging anak ng Diyos? Bago ka maging anak ng Diyos, syempre pabanalin ka niya. Adoption, He adopted us. Ito yung mga riches. Ilan lamang sa mga riches na meron tayo kay Kristo. Pangatlo, sa may verse 7, in Him we have redemption through His blood. Kaya nga, alam nyo ba, sabi nga sa may 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, knowing that you were not redeemed with imperishable things like silver and gold from your futile way of life inherited from your forefathers, but with the precious blood of the Lamb, unblemished, spotless, the blood of Christ. Yan ang pinantubo sa'yo. Napakayaman yan. Napaka-rich niyan, kapatid. Amen? Yung forgiveness ng ating kasalanan, what amount, what earthly value ang pwede mong i-compare dyan sa forgiveness ng iyong mga kasalanan. Na ikaw, you deserve hell, and yet, God save you by the blood of Christ. And lastly, ni-reveal ng Diyos yung kanyang kalooban sa atin. Yung kanyang, the mystery of His will. Inalaw ng Diyos na may ihayag through His church. Sabi nga ni Apostle Paul sa Colossians, through the church, in-unfold ng Diyos yung kanyang mga mystery. Kaya nga tayo may pag-asa tayo. Kaya tayo may aasahan sa Panginoon. Alam natin kung ano yung mangyayari sa atin after this life. Pag bumalik na ang Panginoon, ano ang kahinatnan natin? Glory. We will meet God face to face. We will see Him just as He is. God will glorify us. This sinful body will be glorified, will be transformed into heavenly. Yan lang po ay isa sa mga kayamanan na hindi mo kayang ikumpara sa monetary values ng mundong ito. Amen? At napakarami pa po mga kapatid ng mga, kaya nga lavish gift Amen? At least somehow, mga kapatid, sa topic natin sa araw na to, nagkaroon tayo ng idea kung ano yung salitang lavish. Di ba? Tinanong nga ni Pastor Rick, ano ibig sabihin ng lavish? Lavish. Ganun lang kasimple, di ba? Lavish. Talagang grabe talaga kasi talaga. Nakita niyo mga kapatid kung gaano kayaman, Sa Old Testament, sa Old Testament picture, ang ganda Ang ganda. Nakikita mo yung earthly presentation ng kung gaano kayaman yung ibinigay ng Diyos sa atin, yung tabernacle. It is God's gift to mankind. Kasi diyan ang tao magkakaroon muna ng reconciliation hanggang siya yung pabilang sa commonwealth ng Diyos na kung saan magiging part ka ng golden lampstand. Yung golden table doon is a picture of fellowship with God. At yung golden altar of incense is a picture of worship of God. Nandun na tayo sa holy place ngayon. At ang most interestingly, yung curtain dividing the holy place and the most holy place ay napunit na yon nung si Christ ay namatay sa cross.
Ibig sabihin, yung access natin sa presensya ng Diyos, open na, mga kapatid. The presence of God is the most important thing na mangyayari sa atin. Makakapiling mo ng muli ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos Ama. Without any hindrance. The presence of God. Kaya nga sabi nga doon nga sinasabi doon ng mga sa Old Testament, lagi dinedescribe ni David na, Lord, in your presence there is peace. In your presence there is joy. Nakapasok na tayo doon, mga kapatid, sa pamamagitan ni Kristo. Ang kailangan na lang natin ito, mga kapatid, ay ma-realize natin to through faith. Amen? Ganyan kayaman ang biyaya ng Diyos sa atin. Hindi ako naniniwala na may Kristiyanong mahirap. Based on the testimony of the Bible. Amen? I'm not talking of material possessions. I'm talking about spiritual realities. Sabihin nga po natin bago tayo magwakas, mayaman ako sa pamamagitan ni Kristo. Tayong lahat ay tumayo. Purihin ka, Panginoon, sa iyong katotohanan. Sambahin ang iyong banal na pangalan. Salamat, O Lord, sa kasaganaan ng iyong biyaya sa amin, na sa pamamagitan ni Jesus, pinagpala mo kaming lahat. Hinango mo kami sa kadustaan, sa kahirapan, dinamitan mo kami, nilinis mo kami, at tinanggap mo kami bilang iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon. At pinakamagandang bagay, O Lord, ay ginawa mo kaming tagapagmana ng iyong kaharian. Blessings upon blessings, O God. Immeasurable riches. Infinite in value, O God, ang ipinagkaloob mo sa aming lahat dahil kay Kristo.